Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, magpasimula tayo sa ating ikalawa sa huling topic. Bukas matatapos na po tayo at ating tunghayan ang topic natin ngayong gabi. Bago tayo dadako sa ating pag-aaral, imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, sa gabing ito, Panginoon, muli naming ilalapit sa inyo ang aming pag-aaral. Napakagandang pag-aaral ang aming tatalakayin ngayong gabi sapagkat aming pag-aralan ang grupo ng mga magtatagumpay. Laban sa hayop, laban sa larawan ng hayop, laban sa kanyang marka at sa kanyang bilang, numero. Ngayon sa gabing ito, aming pag-aralan, mag-review kami ng kunti sa aming pinag-aralan kahapon at pagkatapos aming pag-aralan ano ang ginagawa ng mga nagtatagumpay, kung bakit sila nagtatagumpay. Aming pag-aralan sa gabing ito, Panginoon, ang grupo na magiging bayan ninyo. At kung loobin ninyo, Panginoon, ako at ang aking tagapakinig sa gabing ito makabilang sa grupo ng mga magtatagumpay na magiging lingkod ninyo sa langit na bayan. Pagpapalain ng bawat isa, ang aming mga viewers, lahat naming mga kapatid sa iglesia, at sa lahat ng sumusuporta sa gawaing ito. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyong lahat at dito na po tayo dadako sa ating paksa ngayong gabi. May kinalaman sa The Overcomers, no? Ito yung mga overcomer na ating pag-aralan. At balang araw, no, ay makikita na natin ang Diyos, mukhaan, maranasan na natin ang tao na wala ng kamatayan. At ito yung hangad ko sa buhay, na makasama ako. Ito yung aking pangarap, na makabilang ako sa mga taong nagtatagumpay. At ito yung dahilan kung bakit ako nangangaral sa ministeryong ito. Ating pag-aralan ngayong gabi, no? Ating natutunan kagabi ang galaw ng kaaway, no? Kasi ang ating tema ngayon, the great controversy in the blueprint of the sanctuary. No? Pero sa bukas ating pag-aralan ang santuario, pero sa gabing ito, hindi muna natin pag-aralan ang santuario, ang kanyang blueprint, sapagkat ating pag-aralan ang lahat ng mga magtatagumpay. Ngayon ating natutunan natin kagabi ang gawa ng dyablo. Gumawa po siya ng counterfeit trinity at napapasamba po niya ang lahat na nanahan sa lupa sa kanyang estratehiya. Ang mga tao walang malay, nang sinamba nila ang hayop, sinamba din nila automatically ang dragon. Ngayong gabi ating pag-aralan ang gawa naman ng Diyos. No? Ano bang ginagawa ng Diyos na ang mga tao na liligtas, na nakakalaya sila sa estratehiya ng dyablo? Atin po itong isa-isahin mamaya. Ito yung ating topic kagabi, the Trinity of Satan. Pinipaliwanag ko na yun isa-isa. No? Ang kanyang Trinity, ang dragon, ang hayop at ang bulaang propeta. At nung nagkakasala si Lucifer sa langit, nagigipos siyang dragon. At nung nandito siya sa lupa, maraming siyang strategy, pababago-bago ang kanyang strategy para lang siya makabiktima. Pero ang bayan ng Diyos, no, binigyan ng Panginoon ng warning na makakatakas sa galaw ng kaaway. At gabi-gabi atin po yung natutunan. Ating natutunan, nung nagkakasala si Lucifer, nababago ang kanyang kalagayan. Mula sa pagiging perpektong anghel, nagiging dragon, nagiging dyablo at satanas. Nung ang tao tinukso, ang tao ginawa ng Panginoon na siya po'y kalarawan. Lalangin natin ang tao sa larawan ng Diyos ayon sa ating wangis. Sila po'y matuwid, mabuti, banal. Pero nang nakikinig siya sa pandaraya ng dyablo, no, nung kinain niya yung pinagbabawal, nababa ang kanyang antas mula sa pagiging matuwid, banal at kalarawan ng Diyos. Ito po ang nagiging kalagayan niya. Sa gayoy, naging walang muwang ako, sabi sa awit, at musmos ako'y nagiging gaya ng hayop sa harap mo. Mula sa pagiging banal, matuwid, no, at nagiging na siyang kapantay na sa hayop. Kaya nga ating pinag-aralan kagabi na ang tao, no, ang tao ay walang karangalan higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Ang tao, dati ang kanyang kalagayan, kapantay siya sa Diyos, ngayon wala na siyang kabuluhan. At upang kanilang makilala na sila'y hayop lamang. Kaya mapapansin ninyo, ng ating pinag-aralan ang Daniel at saka Apokalipsis, ipinakita ng Panginoon ang tunay nating kalagayan. Mayroong kaharian ng mga hayop na mga bababangis. Kasi nung nagkakasala ang tao,
ay nawala, nahubad sa kanila ang larawan at liwanag ng Diyos. Ang wangis at ang larawan ng Diyos na wala sa tao nung sila'y nagkakasala. Kaya kagabi ating pinag-aralan ang Trinity ni Satanas, ang dragon, ang hayop at ang bulaang propeta. At ito po yun, si Satanas, ang Papal Rome at saka United States of America. Ngayong gabi ating pag-aralan naman, no, ang warning. Ating natutunan bakit mayroong nagtatagumpay laban sa hayop dahil sa chapter 14 mayroong warning, mayroong nagbigay siya ng babala. Sa chapter 12 ating makikita ang church, no? At nung nanganak ang iglesia, nasa kanyang harapan ay lalamunin niya ang bata na ipapanganak ng iglesia. Pero ang nangyayari ay tinakas ang babae at niligtas ang bata sa kanyang kamay at yung bata inakyat sa langit, naghahari, no, sa panghampas na bakal. Napapansin niyo yung sa chapter 13 ating makikita ang dalawa pa niyang allied. No, kaya nga sa chapter 12 ang dragon, sa chapter 13 ating natutunan ang hayop at ang bulaang propeta. Sa chapter 13, mayroon pong warning na binibigay ng Diyos. At alam ninyo kung bakit mayroong nagtatagumpay sa chapter 15. Ating pong pag-aralan mamaya yung nagtatagumpay sa chapter 15 dahil mayroong warning na binibigay ng Panginoon sa chapter 14. Kaya nga, nung sa chapter 15, makikita natin ang grupo sa mga magtatagumpay. Ating babasahin ang chapter 14, the warning against worshiping the beast. No? The most urgent and given the book of Revelation. Mayroong warning na binibigay ang Panginoon na sino mang sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, makakatanggap sila ng anong matanggap nila? Kagalitan ng Diyos. Kaya nga sabi niya dito, ito yung mensahe sa tatlong anghel. Pag magbabanggit ng anghel sa Biblia, sa original sa Greek, angelos. Ang ibig sabihin, mga messenger. At binigay ng Panginoon ang pabalita sa huli niyang iglesia. Nagbigay siya ng babala. Kaya nga ito yung aming sigaw ngayon sa internet. Nagbigay kami ng babala na kayo'y makakatakas sa lalang ng kanyang kaaway. Sabi niya dito sa Revelation 6, 14:6, I saw another angel fly in the midst of heaven having the everlasting gospel to preach unto the world that dwell on the earth, and to every nation, kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice. Ito yung mensahe niya, saying with a loud voice, fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Worship Him that made heaven and the earth, and the sea, and fountain of waters. No, ito yung unang kaya naisa-isa na natin yon sa ating previous na pag-aaral. Ang ikalawang mensahe ng anghel, sa ikalawang anghel, no? And there followed another angel saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nation drink of the wine of the wrath of her fornication. So ang ikalawang anghel, ang mensahe, ang Babylon fallen. Paano ba nahulog, Brother John, ang Babylonia? Mapapansin ninyo. Alam ninyo ang record sa Daniel kung paano na bumagsak ang Babylonia sa kamay ng Medo-Persia nung kinuha nila ang banal na bagay sa templo na tinago ni Nabucodonosor. Nang pinalabas, sabi ni Belshazzar, ipalabas ninyo ang mga bagay na nanggagaling sa templo, yung mga kupang ginto, gagamitin natin, lagyan natin ng alak. Alam niyo nung nilagyan nila yung alak, yung mga banal na bagay sa templo, doon nagpasimula na bumagsak ang Babylonia. At alam niyo sa panahon ng huling araw, kapag ang Amerika at ang Roma ay gagawa sila ng batas, papalitan nila ang banal na bagay, no? Diyan din mahulog ang kapag ang Amerika magdeklara ng sandilo, that's the time the Babylon is fallen, no? At katulad dito sa ikalawang anghel, no? And there followed another angel saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nation drink of the wine of the wrath of her fornication. Kailan ma-fallen? Kaya nga hindi pa fallen ngayon ang Babylon. Kasi hindi pa ang Trinity, hindi pa sila gumawa ng batas. Pero sa oras nag-ideklara nila ang sandilo, ito yung magiging sigaw sa ikalawang anghel. Babylon, Babylon is fallen. Kaya nga sa panahon ng sandilo, mas lalong malakas ang sigaw ng tatlong anghel. Kasi sa pagdating ng sandilo,
ay isisigaw namin na ang Babylonia bumagsak na. No? And receive, sabi niya dito, fornication, and receive his mark, in her forehead, on his hand, and he himself shall also drink the wine of the wrath of God. No? Kaya nga, mapapansin niyo sa 11, and the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest, day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Na mapapansin niyo, ito yung warning na binibigay sa sa ikatatlong anghel. At ito yung sinasabi sa verse 11, kapag tatanggapin nila ang marka ng hayop, ang larawan ng hayop, no? Mapapansin niyo, makakatanggap sila ng kagalitan ng Panginoon, and the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. Pahirapan sila ng Diyos. At wala silang kapahingahan araw at gabi. Sino yung walang kapahingahan sa araw at gabi? Those who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Magkakaiba po yung hayop. Dapat tayong magtatagumpay sa pagsamba sa hayop, magtatagumpay tayo sa pagsamba sa kanyang larawan, at sa kanyang marka. Tatlo dito ang binabanggit, magkakaiba po yun. Yung 666, bilang po yun. No? Kaya nga dito sa 12, here is the patient of the saint. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Alam niyo kung bakit mayroong grupo sa mga nagtatagumpay? Atin yung pag-aralan ngayong gabi. Bakit, Brother John, mayroong grupo sa nagtatagumpay? Dahil sa verse 12. Ang verse 12, here is the patient of the saint. Itong mga banal, hindi ito sasamba sa hayop. Ano ang kanilang ginagawa ng mga banal? Here are they that keep the commandments of God. At alam ninyo, isang dahilan na tayo makakatakas sa marka ng hayop, sa larawan ng hayop, at sa bilang ng hayop, kapag susundin ng mga banal ang kautusan ng Diyos. Kasi ang marka ng hayop nang doon sa kanilang mga kautusan. Sa verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him whose name are not written in the book of life. Lahat ng nananahan sa lupa, sumasamba sa hayop na ang kanilang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Maliligtas ba? Nang pagbabasahin natin itong talata, lahat ba na sumasamba sa hayop, maliligtas ba? Hindi. No? Kaya nga atin yang isa-isahin ngayon. No? But there's another group in heaven which John saw in his vision. Mayroon isang grupo na nagtatagumpay. Pero saan sila nagtatagumpay? Sa verse 15, kanina mayroong warning sa 14. Sa 15, mayroong naggrupo ng mga magtatagumpay. At ating kilalanin ito, pag-aralan natin, bakit sila nagtatagumpay. Anong sinasabi sa chapter 15, verse 2? And I saw as it were a sea of glass, mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, no? Over his image, over his mark, and over the number of his name. Ang mga nagtatagumpay, ilan ang napanagumpayan nila? 4 ang kanilang napanagumpay. Alam niyo yung mga maliligtas, mayroon 4 po silang they have gotten the victory over the beast. Magtatagumpay po sila laban sa hayop. Pag-aralan natin yan mamaya. Ang pangalawa na una nating pag-aralan, ang mga maliligtas dapat magtatagumpay laban sa hayop. Pangalawa na dapat sila magtatagumpay sa kanyang larawan. Pangatlo na magtatagumpay magtatagumpay laban sa kanyang marka. At ang ika-4 na dapat nilang mapanagumpayan ang pag magtatagumpay sila sa bilang. Kasi importante po ito. Maraming mga nag-aaral, sabi nila yung 666, yun yung marka ng hayop. Hindi po yun marka ng hayop ang 666. Ngayong gabi atin yung pag-aralan. Ang marka ng hayop, iba sa 666. Ang 666, ito yung number. No? The number of his name, yun yung 666. Kasi, kaya nga atin yung natutunan kagabi. No? At mapapansin dito, stand on the sea of glass, having the harps of God. Ito yung mga grupo ng mga magtatagumpay at isa-isahin po natin yan ngayong gabi. Para, pagdating ng tamang panahon, itong sinasabi ko sa inyo, magtatagumpay din kayo. At alam niyo kung bakit tayo magtatagumpay dahil nakasulat na ito sa Biblia.
At kapag ibibigay ang mensaheng ito sa mga tao, alam nila kung paano sila magtatagumpay. Kaya nga atin yung pag-aralan ngayong gabi. At sa verse 3, and this sing the new song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are thy work, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of kings. Anong awit nila dito? Nang umaawit sila, they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb. Ano ba itong song of Moses, Brother John? At saka song of the Lamb. Ito po yung awit ng pagtatagumpay. This is the song about victory. No? Alam niyo kapag maliligtas tayo, malalampasan natin itong apat na labanan. Kaya nga, mayroon tayong labanan bago tayo magtatagumpay. Una nating pag-aralan ngayon gabi, yung victory over the beast. No. Ano ba, bakit kailangan nating magtagumpay mula sa hayop? Kasi nung nagkakasala tayo, ang ating karakter, kalarawan ng Diyos, nung nilalang tayo, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Kung ano ang wangis at larawan ng Diyos, yun po tayo. Pero nung nagkakasala, nagiging hayop na po tayo. Anong ibig kong sabihin? Kapag gusto nating magtatagumpay, itong hayop na nandito sa ating buhay, ang ugali kasi natin hayop na. Kailangan mabago po itong ugaling hayop bago po tayo magtatagumpay. Alam niyo kung hindi tayo mababago sa ating ugaling hayop. Sabi nga ni Pastor Meyer, paano ba tayo makakatiyak na tayo magtatagumpay sa hayop? Alam niyo, sabi ni Pastor Meyer, isa lang ang dahilan kung matitiyak natin na tayo magtatagumpay. Kung itong hayop na ugali sa loob natin mamamatay at si Kristo ang mabubuhay. Yun yung isang dahilan. At kasunod nating labanan, madali nating madaig ang ikalawang labanan. Ito yung pinakauna nating dapat matagumpayan. Dapat tayong magtagumpay over the beast. Kasi ang pinaka number one nating kalaban ang ating sarili. Bakit? Nung tayo po'y nagiging makasalanan, ang tao nagiging makasarili na. At maliban kung mamatay ang pagiging makasarili, kasi lahat ng kasalanan nag-uugat yan sa pagiging makasarili. Ano bang dahilan kung bakit si Satanas nagkasala sa langit? Tinaas niya ang kanyang sarili. Anong dahilan kung bakit nagkakasala si Adan at si Eva? Dahil gusto nilang matikman, gusto nilang pinagbabawal dahil kung kakainin nila, mapapantayan nila ang Diyos. Lahat ng kasalanan sa Biblia nakapokus sa sarili. At itong sarili natin dapat mamatay ang hayop na ugali at ibabalik natin ang larawan ng Diyos. Paano ito mangyayari, Brother John? Kaya nga kailangan natin ang rebirth. Kailangan natin ang kapanganakan muli. At kung hindi tayo ipapanganak muli sa Panginoon, hindi tayo magtatagumpay laban sa hayop. Maraming mga tao na hindi sa pamamagitan ng ating pag-aaral na malalaman natin ang katotohanan, magtatagumpay tayo. Alam niyo, nakikita ko sa aking aral, isa lang ang gagawin natin na tayo magtatagumpay. Kung masunod natin, kapag matanggap natin ang lakas na nagmula sa Diyos. At ang lakas na ibibigay ng Panginoon, una, kailangan mababago tayo ang ating buong pagkatao, yung entire nating pagkatao, kailangan mabago. At kung maliban na ito'y mababago, matitiyak natin na magtatagumpay tayo laban sa hayop. Sabi dito sa Juan 3:3, sumagot si Jesus kay Nicodemo, at sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipapanganak muli, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Anong kapanganakan ang tinutukoy dito? Nung ang tao nagkakasala, kapantay na siya ng hayop. Ang ugali niya mga hayop, ang pag-iisip niya hayop. At gusto ng Panginoon na sabi ni Jesus Christ, maliban na ang tao ipapanganak siya muli. Kailangan natin ang rebirth. At kapag tayo hindi ipapanganak muli, hindi tayo magtatagumpay laban sa hayop. Yun ang sinasabi ko sa inyo. At sinasabi nga ni Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapasok baga siya bilang ikalawa sa kanyang ina at ipanganak? Anong sabi ni Jesus Christ? Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Anong tinutukoy
ni ano, ang tinutukoy ni Jesus Christ dito, yung tubig, ito po yung justification. At ano po itong Espiritu? Dalawang kapanganakan ang ating kailangan bago tayo magtatagumpay sa hayop. Una nating kapanganakan sa tubig, through baptism, tatanggapin natin si Jesus Christ sa ating buhay. Maliban kung ang ating tagapagligtas na nasa loob natin, tinatanggap natin, matitiyak natin na tayo magtatagumpay sa hayop. No? Pangalawa, no? Kailangan ipapanganak tayo sa Espiritu. Kailangan mararanasan ninyo ang gabay, patnubay at pagtuturo ng Holy Spirit. Paano yon mangyayari, Brother John? Pagkatapos ninyo mabaptize, magbabasa kayo palagi ng Biblia. Makikinig kayo palagi sa kanyang salita. No? Sa pamamagitan niyan, no, ay ipapanganak kayo sa Espiritu. Marami pa. Sabi ni Jesus Christ, ang ipanganak ng laman ay laman, ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Itong laman na ipinanganak, kailangan mamatay ito at mabuhay ang Espiritu. Huwag kayong magtataka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan nga kayo'y ipanganak muli. Kasi kung hindi tayo ipapanganak muli, kasi nagiging hayop na tayo nung tayo nagkakasala. Kailangan mabuhay si Kristo. At ang nakikita ko sa aking pag-aaral, win to win ang ano dito eh. Kung hindi si Kristo mabubuhay sa atin, ang hayop ang mananatili. At kung mamatay ang hayop kung mabuhay ang hayop, si Kristo ang mamatay sa atin, hindi po tayo magtatagumpay sa hayop. Pero kung si Kristo ang mabuhay sa atin, ang mamatay ang hayop, magkasigurado tayo na magtatagumpay po tayo. Sabi ni dito, huwag kayong magtaka sa aking sinasabi, kailangan kayong ipanganak muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. Marinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan. At saan nanggagaling, kung saan paparoon. Gayon ang bawat ipanganak ng Espiritu. Ang galaw ng Espiritu Santo sa ating buhay, hindi natin nalalaman, hindi natin nakikita, katulad ng hangin. Pero ating nararamdaman. No? Nakikita natin ang resulta. Ganon po ang galaw ng Espiritu Santo sa ating buhay. Napakahalaga. At sinasabi ng lahat, at sabi ni Jesus Christ, alam niyo kung paano natin mapatay ang laman? Ito yung panawagan ni Jesus Christ sa Lucas 9:23 hanggang 25, at sinabi niya sa lahat, kung sino mang tao ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. Datapwat ang sino mang mawalan sa kanyang buhay dahil sa akin, ililigtas nito. Anong ibig sabihin? Sabi nanawagan si Jesus Christ, follow me. Pero sabi ni Jesus, kung sino mang ibig sumunod sa akin, kailangan tanggihan mo ang iyong sarili. Yung pagtanggi sa sarili. Bakit? Kung hindi mo tatanggihan ang iyong sarili, may ang tao kasi makasarili. At kung hindi mo tanggihan ang iyong sarili, hindi ka makasunod kay Kristo. At sabi ni Jesus Christ, sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas nito ang kanyang buhay, mawawalan nito. No? Ayaw mong sumunod kasi marami kang iiwanan. No? Sa paglilingkod sa lupang ito, marami kang iiwanan. Marami kang dapat pag susundin mo si Jesus Christ, ang unang requirements, tanggihan mo ang iyong sarili, sumunod ka sa akin. Yun yung kasi ang pagsunod kay Kristo, ito po yung paraan na ang ugaling makahayop maaalis sa atin. Ikatatlo na dapat nating gagawin, paano mapatay natin ang hayop sa ating sarili. Unang Juan 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan niyang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino mang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Paano yun, Brother John, nandito tayo sa sanlibutan? No? Pwede tayong mamumuhay sa sanlibutan na hindi natin iniibig ang sanlibutan. No? Katulad ngayon, mayroon tayong panahon sa pagpakikinig sa salita ng Panginoon. Nagbigay tayo ng nagiging priority natin ang gawain, tumutulong tayo sa gawain, nangangaral po tayo. Ito po, kaya nga, ang pag-ibig, para ang sanlibutan, namumuhay tayo sa sanlibutan, ang kalagayan natin parang barko sa karagatan. Nakikita ninyo ang barko sa karagatan? Ano bang nangyayari sa barko na hindi,
nasa karagatan siya, nasa kalagitnaan ng karagatan, pero hindi pumapasok ang dagat sa barko. At kapag mangyari na ang dagat papasok sa barko, anong mangyayari sa barko? Malulunod po ang barko. Katulad din po niyan ang Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, nasa sanlibutan. Pero anumang mga bagay sa sanlibutan, no, ay na maaangkin natin, gagamitin natin ang lahat nating pag-aari sa gawain ng Panginoon, sa pagligtas ng mga tao. Ganun po ang ating gagawin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, paano ba natin, Brother John, na hindi natin iibigin? Wag mong ilagay na magkakaroon ka ng personal attachment sa mga bagay sa sanlibutan. Lahat ng pag-aari o kinakamtan mo sa sanlibutan, gagamitin mo yon sa gawain. At hindi ka magsisisi sa bandang huli. Sapagkat, diyan ka makakaligtas ng maraming mga kaluluwa. Mapapansin ninyo, ano sabi ni huwag ninyong iibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang sino mang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat lahat ng nasa sanlibutan, ano ba yung nasa sanlibutan? Ang mga masamang pita ng laman, masamang pita ng mga mata, at kapalaluan sa buhay, no? Yung mga buhay na ipagmayabang natin ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas, no? Ang masamang pita niya at ang masamang pita niyaon datapwat, ang gumagawa sa kalooban ng Diyos, mananahan magpakailanman. Ito yung nagugustuhan ko. Ang sanlibutan daw lilipas, kaya nga sabi ng Panginoon, wag ninyong mamahalin 'yan, no? Wag na kayong mapapaganda pa ang sanlibutan. Kundi ang sinong gumawa sa kalooban ng Diyos, siya ang mananahan magpakailanman. Ito yung bilin ng Panginoon paano tayo magtatagumpay. Ano ang ating pangarap? Hindi ang pangarap natin sa sanlibutan, kundi ang pangarap na makasama natin ang Diyos. At dito po tayo magtagumpay sa ugaling hayop. Ang ugaling hayop tayo po ay nagiging makasarili. Ilayo natin sa ang buhay natin na pagiging makasarili. Ilayo natin. Susunod tayo sa Diyos. Kasi ang nanawagan ang Panginoon, sumunod kayo sa akin. At ang sumunod sa Kanya, tanggihan niya ang kanyang sarili. Kasi ang unang hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon ay ang ating sarili. No? Kaya mapapansin ninyo, at kapag ang kaligtasan po ay sa pananampalataya, pero anong bang kondisyon ni Jesus Christ sa pananampalataya? Juan 14:12. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin sumasampalataya, gagawin naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Anong mga gawain ang gagawin natin kapag tayo'y mananampalataya? Anong gawain ni Jesus Christ gagawin din natin? Kaya nga ito po yung dahilan kung bakit isinilang ang ministering ito. Kasi gusto din namin gagawin ang gawain ng Panginoon. Ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa ang kaysa rito na gagawin niya, sapagkat ako'y paparoroon sa Ama. At kapag gagawin natin ang gawain ni Jesus Christ, diyan po natin mapatay, no, ang pagiging hayop. Magtatagumpay po tayo laban sa hayop. Paano tayo magtatagumpay laban sa hayop? Kapag gagawin natin ang gawain ng Diyos, iiwanan natin ang pag-ibig sa sanlibutan, iiwanan natin ang pagiging makasarili. At kung magagawin natin yan, mabuhay si Kristo sa ating buhay at magtatagumpay na tayo laban sa hayop. Kasi ang hayop ay ang ating sarili. No? Sa unang Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man nagbata dahil sa inyo. At kayo'y iniwanan niya ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. No, nang si Jesus Christ, nagiging tao siya 100%. Nabuhay siya bilang tao. Sa ganitong bagay daw kayo'y tinawag na si Kristo daw nagbata dahil sa inyo. At ay iniwanan niya ng halimbawa. Iniwanan niya tayo ng halimbawa upang kayo'y magsisisunod sa mga hakbang niya. Ano ba yung hakbang ni Jesus Christ na ating susundan? Na siya'y hindi nagkasala, ni nasusumpungan pa man ang daya ng kanyang bibig. Yun po ang halimbawa ni Jesus Christ. At alam ninyo paano tayo magtatagumpay sa hayop?
talikuran natin ang ating sarili, susunod tayo sa halimbawa ni Kristo. Anong halimbawa ni Jesus Christ? Siya'y hindi nagkasala. Anong gagawin natin? Susunod tayo sa kautusan. Yun yung unang hakbang sa pagtatagumpay laban sa hayop. No? At bakit? Kasi si Jesus Christ hindi nagkakasala o nasusumpungan pa man ng kasinungalingan ang kanyang bibig. Pangalawa na ating pag-aralan, naintindihan na natin kung paano tayo magtagumpay laban sa hayop. Laban sa pagiging makasarili, alisin din natin ang pagmamahal sa sanlibutan. Ikatatlo nating hakbang, sumunod tayo sa halimbawa ni Jesus Christ. Ang ikalawang, dapat din tayo ang victory over the beast and over his image. Ano itong over his image, Brother John? Ating pag-aralan na yan ngayong gabi. Paano tayo magtagumpay laban sa larawan ng hayop? Ating napag-aralan kagabi ang Amerika. Ang gagawin ng Amerika sa huling araw, babaguhin nila ang kanilang konstitusyon dahil sa programa ng globalization na pinangunahan ng Vatican. At alam ninyo, ito yung sinasabi, at nadadaya niya ang nananahan sa lupa dahil sa tanda na sa kanyang ipinagkaloob, magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi naman ng nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat na ikakamatay. No? At sino po ang mananawagan na dapat silang gumawa? Kasi ang Kongreso sa Amerika, magpasa po sila ng legislation sa Kongreso na gagawin nila ang batas na ito na dapat silang gumawa ng larawan ng hayop na nagkaroon ng sugat ng tabak na ikakapat. Bakit gagawin ito ng Amerika? Dahil sa napakagandang programa ng globalization program. Yung programa nila sa climate change na ipapasok na suportaan nila ang programa ito dahil ang buong sanlibutan mapapaganda, wala nang magiging mahirap. No? Pero napapansin ninyo, ano ba itong larawan ng hayop na dapat nilang gagawin? Ang larawan ng hayop, ito po yung batas na kanilang gagawin na ang gobyerno at ang simbahan magiging isa. Yun yung binabanggit ko kagabi. Bakit magiging isa? No? Dahil ito po ang ang larawan ng kapangyarihan ng kapapahan. Ang kapapahan, ang kanyang panggobyerno, ang gobyerno at ang simbahan nagiging isa. At ang nagdidikta sa dalawa ay ang simbahan. No? Dahil sa kanilang programa ay suportaan po yun ng mga gobyerno. Willing po ang mga gobyerno na susuporta sa simbahan. Kasi sa programa ng Vatican, mayroong tinatawag na New World Order. Sa New World Order, magkakaroon lang ng one world government, no? At saka, one world religion sa kanilang programa. So, ang one world government at sa one world religion, ang dalawa ginawang isa. Pero ang nagdidikta sa dalawa ay ang simbahan. At ito yon. At siya'y makapagbibigay, ang Amerika, at siya'y makapagbibigay ng hininga sa larawan ng hayop. At itong larawan ng hayop na kanilang gagawin upang ang larawan ng hayop ay makapangungusap. Kapag mayroong batas na gagawin nila, itong larawan ng hayop, makapangungusap ito na maipapatay naman niya ang lahat na hindi sumamba sa larawan ng hayop. At paano ko yon patunayan na yan ay batas? Hindi po ito bago na pangyayari, nangyayari na po ito sa Babylonia. Si Haring Nabucodonosor, ang mga religious leader ng Babylonia, nag-instigate kay Nabucodonosor. Sabi niya, magpatayo ka ng larawang ginto at pasambahin mo ang lahat na mga nananahan sa lupa sa larawang ginto. At kung sinong hindi sasamba, papatayin. No? Nang pinatayo nila ang image sa Plain of Dora sa Babylonia, batas po 'yon. Kaya nga ang gagawin yung batas, kaya nga ang magtatagumpay laban sa larawan ng hayop, magtatagumpay po 'yon laban sa batas na i-set up ng Amerika. Mayroon pong batas na gagawin, at sinong hindi sumunod sa batas, katulad sa kapanahonan ni Daniel, sabi ni Nabucodonosor, kapag tutunog ang pakakak at kapag marinig ninyo ang music, anong gagawin ng mga tao? Sasamba sila sa larawan. Pero anong ginawa ng mga 3 Hebro na
kasama ni Daniel, hindi sila sumamba sa larawan. No? At sabi doon, ang hindi sumamba sa larawan, maipapapatay naman niya ang hindi sumamba sa larawan. Darating yun sa ating kapanahunan, no? Ang gobyerno at simbahan magiging isa at gagawa sila ng batas. At kapag ang sino mang hindi sumamba sa batas, maipapapatay naman nila. Kaya nga sa huling araw, mayroon po tayong persecution. Pero huwag kayong matakot sa batas na yan kasi mayroon nang iniligtas ang Panginoon sa Old Testament. Ang kasaysayan sa Babylonia, mauulit po yun sa ating kapanahunan. Gagawin po ito ng Amerika at ang Vatican. Kasi sila po ang Trinity ni Satanas, ang dragon, ang hayop at ang bulaang propeta. Na mapapansin niyo, naintindihan na natin, dapat po tayong magtatagumpay sa kanyang image. Ikatatlo, no? At dapat po tayong magtatagumpay sa kanyang marka. Ito po yung mga magtatagumpay. Kasi ang magtatagumpay na maliligtas, magtatagumpay sa hayop, magtatagumpay sa kanyang larawan, magtatagumpay sa kanyang marka. Ano po itong marka, Brother John, ng hayop? Ang marka ng hayop, opposite po ito sa marka ng Diyos. Ano ba ang marka ng hayop? Ang marka ng hayop ay sandi. Mababasa natin yon sa Catholic Record, September 1, 1925. Sabi niya dito, sandi is our mark of authority. Nang binabago ng simbahan, ng Katolika na simbahan, ang Sabado, pinalitan nila ng linggo. At itong linggo na ipinalit nila sa araw ng Sabat, marka po ito ng kanilang kapangyarihan. Na? Kapag gagawin nila ang one world religion, idideklara po nila ang Sunday law. At ang mga Seventh-day Adventist, mananatili kaming iano namin ang Sabat. Ikikip namin ang Sabat kasi ang Sabat, ito po yung nakasulat sa 10 kautusan, hindi po linggo. No? Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible and this transference of Sabbath observant is proof of that fact. No? Kaya nga, ano yung marka ng hayop? Linggo. Ang marka ng Diyos, Sabado. Sa huling labanan ng kasaysayan, ang dalawa lang ang maglalaban, Sabado o Linggo. Ang Sabado, marka ng Diyos. Ang Sabado, ang Linggo, marka ng hayop. Kaya nga, dalawang tatak ang ating pagpipilian pero walang neutral. Win to win ang labanan. Pag ayaw mo sa isa, dito ka sa isa. Pag dito ka sa isa, nagtatagumpay ka sa isa. No? Sabat or Sunday ang labanan. Kaya nga, magtatagumpay sa hayop, sa kanyang larawan at sa kanyang marka. And over the number of His name. Ano po itong number of His name? Ating pag-aralan yung number of His name, no? Ating ano ba yung titulo ng Papa, yung ayon sa kanilang corona, no? Ito ba yung Vicarius Filii? Ano bang kahulugan sa Vicarius Filii? Kahalili ng anak ng Diyos dito sa lupa. Mayroon bang kahalili na si Jesus Christ dito sa lupa? Pamumusong yon na salita. Nagpakilala sila sa kanilang sarili na kahalili sila ng Diyos. Ito po yung titulo ng Papa sa kanyang corona. No? Mapapansin, Vicarius Filii. At atin na, kapag ang Roman numeral, gagawin nating numero, magiging ang Filii 112, ang Pili 53, ang D 505. At kapag itotal ito lahat, ay 666. Kaya nga sabi sa Biblia, dito ang karunungan, bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat ito'y bilang ng tao, ang kanyang bilang 666. Binibilang natin yan para makikilala natin. Kasunod ating pag-aralan, no? Alam niyo kung bakit mayroong makakatayo? Ang ika-6 na tatak. Sabi niya dito, nilalarawan dito ang pagdating ng Panginoon. Maraming mga tao hindi makasalubong sa Panginoon. At ito yung warning na binibigay sa ika-6 na tatak bago bubuksan ang ika-7 tatak. No? Sa Apokalipsis, di ba mayroong 7 tatak? And the kings of the earth, and the great man, and the rich man, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man hid himself in the dens and on the rock of the mountain. Anong larawan ito? Larawan ito sa second coming. Ang mga hari sa lupa, no? Mga dakila, mayaman, no? At mga kapitan, mga mayayaman at mahihirap. Anong gigawan nila? Mga laya ay sila'y nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok
sa 16. At sabihin nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, no? Itago ninyo kami doon sa mukha ng nakaupo sa trono, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kagalitan ng kordero. Sa 17, for that great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Nang binuksan ni Jesus Christ ang ika-6 na tatak sa chapter 6 ng Revelation, mapapansin ninyo, ito yung larawan sa second coming. May mga tao na hindi makasalubong. Pero ito yung huling bakit hindi sila makasalubong? Sapagkat dumating na ang araw ng kanyang kagalitan, at ito yung malakas na sigaw, who shall be able to stand? Bago tayo magtatapos ngayong gabi ating pag-aralan, sino ba ang makakatayo kapag darating ang Panginoon? Mayroon po tayong 4 na pag-aaral sa pagdating ng Panginoon at sino ang makakatayo. At kung ating pag-aralan ngayong gabi, sino yung magtatagumpay laban sa hayop? At tumingin ako at narito ang kordero nakatayo sa bundok ng Sion, si Jesus Christ. At kasama niya ang 144,000 na libong may pangalan niya, ng pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kaniyang noo. Nang nakita ni Jesus Christ ang mga nagtatagumpay, ay ang 144,000. Saan nila nakikita? Sa bundok ng Sion. Ano ang karakteristik na nakikita dito? Ang 144,000, ang pangalan ng kanyang ama nakasulat. Ang pangalan ni Jesus at ang pangalan ng kanyang ama nakasulat sa kanilang noo. Bakit nakasulat ang kanilang pangalan? Kasi nung sila po'y nang dumating po ang Trinity ni Satanas, sila po'y nagtatagumpay. Nagtatagumpay po sila sa 4. Sa hayop, sa larawan ng hayop, sa marka ng hayop, at sa bilang ng hayop, tinatatakan sila ng Panginoon. Ganon, ito po yung grupo sa mga magtatagumpay. At sa verse 2, narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, gaya ng ugong ng malakas na kulog. Sa tinig ng aking narinig, gaya ng manunugtog ng alpa na nanunugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-aawitan na wari, bagong awit. Ito yung mga maliligtas. Sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kanilang buhay na mga matatanda. At sino man ay hindi maaring matuto ng awit, kung di ang 144,000 lamang sa makatuwid bagay siyang binili mula sa lupa. Now, mapapansin ninyo, nag-aawitan sila ng awit sa harapan ng luklukan, no? Sa harapan ng Diyos, at sa 24 na buhay na nilalang. Umaawit sila ng bagong awit. At itong awit ng 144,000, sila lang ang nakakaalam. At maliban sa kanila, walang nakakaalam sa kanilang awit. Bakit? Sa sulat ni Ellen G. White, for it is the song of their experience, an experience such no other company have ever had. Bakit sila umawit ng bagong awit? Kasi itong 144,000, habang nagdideklara ang Amerika at ang Vatican ng sandilo, nung ang gobyerno at ang simbahan nagkakaisa, nararanasan nila ang kanilang karanasan at sila po'y nagtatagumpay laban sa hayop. At itong pagtatagumpay nila laban sa hayop, nakaka-compose po sila ng awit na sila lang ang makakaalam ng kanilang awit. No? These are they which follow the Lamb wherever he goeth. Anong dahilan kung bakit sila nagtatagumpay sa hayop? Sumunod lang sila sa kordero. At ito din po ang ating gagawin paano tayo magtatagumpay. Kailangan sumunod tayo sa kordero. At ang mga ito hindi nangahawa sa babae. Ano ito, brother, yun yung hindi nahawa sa babae? Yung hindi nahawa sa doktrina ng patutot. Yung doktrina na wala sa Biblia. At alam niyo kung bakit sila naliligtas? Hindi sila nahahawa sa doktrina. No? Sapagkat sila'y mga malilinis at ang mga ito nagsisunod sa kordero. Paano tayo magtatagumpay sa hayop? Susundan lang natin ang halimbawa ni Jesus, saan man siya pumamaroon. Ang mga ito ay binili sa gitna ng mga tao, no? Na naging mga pangunahing bunga ng Diyos at kordero. Ito yung grupo sa mga magtatagumpay. At sa ano pa dito,
Tinatawag silang mga virgins. Ano bang ibig sabihin ng virgins? Hindi sila nahahawa sa babae. They are called virgin because they profess of pure faith. Tinatawag silang virgin sapagkat, sila po'y membro sa tunay na iglesia. Kaya nga alam ninyo, yung mga magtatagumpay, una, ikatatlong kadahilanan kung bakit tayo nagtatagumpay. Una, kailangan mapatay yung hayop nating pangugali. Pangalawa, susunod tayo sa kordero. Pangatlo, kailangan na na hindi tayo magtatagumpay po tayo. Kailangan, bakit? Because the profess of pure faith. Kailangan magiging membro tayo sa tunay na iglesia. Kasi kung hindi tayo membro sa tunay na iglesia, membro tayo sa anak ng patutot, hindi din tayo maliligtas. These are the one who were defiled with woman. These are the one who were not defiled with woman, for they are virgins. Yung mga maliligtas, sila yung mga hindi nahahawaan sa babae. At sa verse 5, at sa kanyang bibig, at sa kanyang mga bibig, sa kanyang bibig, walang masusumpungang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. Ito yung mga maliligtas. Matindi pala ang mga maliligtas na mga tao, Brother John, kasi sila, nasusumpungan sila'y walang dungis. At alam niyo kung bakit sila nagiging walang dungis. Pinaputi nila ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Nagtatagumpay sila laban sa kasalanan. Paano ba natin ipapaliwanag yung sumunod sa kordero? Ating pag-aralan yun ngayong gabi. Sabi sa Lucas 6:40, hindi higit ang alagad sa kanyang guro. Datapwat ang bawat isa pagka nagiging sakdal, magiging katulad sa kanyang guro. Habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon, unti-unti pala nating abutin ang kasakdalan. Kung ano yung halimbawa ni Jesus Christ, abutin natin. Ito yung ibig sabihin na di follow the lamb. Saan ba sila sumunod sa kordero? Sa buhay na perpekto. Sapagkat hindi higit ang alagad sa kanyang guro. Datapwat pagka ang bawat isa nagiging sakdal. Ano bang ibig sabihin ng sakdal? Ang bawat lingkod niya na nagiging perpekto, magiging katulad na siya ng kanyang guro. At sa ating pagsunod ni Jesus Christ sa karakter, dito natin napatay ang ugaling hayop. Kasi ang kaligtasan, ibabalik tayo sa dati na larawan ng Diyos. Alam niyo yung mga maliligtas sa langit na dadalhin ng Panginoon, yung nagtatagumpay sa hayop. Ugaling hayop, papatayin natin ang hindi magandang ugali, si Kristo ang mabubuhay. Kasi ito yung layunin ng Panginoon sa pagligtas, ibabalik tayo sa dati nating larawan. Kaya nga si Kristo namumuhay na walang kasalanan kasi yun yung halimbawa sa mga taong papasok sa langit. Samantalang ipinamanhik sa kanya ang mga alagad. Ano bang ibig sabihin ng sumunod sa kordero? At kailangan natin, sinasabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin nagsugo at tapusin ang kanyang gawain. Ito yung ibig sabihin sa pagsunod sa kordero. Kasama tayo sa gagawa sa kanyang gawain kasi kung bakit tayo tinawagan na maglilingkod, mayroong gawain ang kanyang iglesia sa pagligtas sa mga makasalanan. Nang niligtas tayo ni Kristo, mayroong layunin kung bakit niya tayo iligtas, magiging kasama niya sa pagliligtas sa iba. At ito yung gawain natin na ang ating, kung hindi kayo marunong gumawa, suportaan lang ninyo ang mga manggagawa. Malaking bagay na yon. Kaya, yun yung ating gawain sa paglilingkod. Magliligtas tayo ng marami. Kaya nga, iyan yung pinakamahalaga, gagawin natin ang ating misyon. Kasi sa santuaryo ng Panginoon, hindi lang tayo magbasa sa Biblia, hindi lang tayo manalangin, kundi mayroong liwanag na kailangan natin ang witnessing. 3 po ang gagawin natin sa kabanalan. Ang pagpakabanal. The seal of God. Sino ba itong mga taong makakatanggap sa silyo ng Panginoon, sa tatak niya? Alam niyo yung tatatakan ng Diyos, bakit ang mga maliligtas, ang pangalan ng Diyos nasa kanilang noo? Pangalan ni Jesus Christ at sa kanyang Ama, nakasulat sa kanilang noo. Anong ibig sabihin yon? Yun po yung silyo ng Diyos. Tatak po yun ng Diyos. Isang patunay na ikaw ay naabot mo na ang pamantayan sa kabanalan. Tinatakan ka na ng Diyos kasi ikaw ay pag-aari na ng langit.
pag-aari ka na ng Diyos Ama at pag-aari ka na ni Jesus Christ. No? Pero sino yung tatatakan ng Diyos na magiging pag-aari nila? The seal of the living God will be placed upon those only who bear the likeness of Jesus Christ in character. Sino yung tatatakan? Sino yung mga taong maliligtas na ang pangalan ng Diyos nakasulat sa kanilang noo? Ito yung sulat ni Ellen G. White. Ang makatanggap sa tatak, those only who bear the likeness of Christ in character. Kaya nga, abutin natin ang perfection. No? So, ating pag-aaral ang apat, paano ba tayo makasalubong sa pagdating ng Panginoon? Number 1, ito yung sabi ni Propeta Isaiah 33:14. Ang mga makasalanan sa Sion nangatatakot. Ano ba itong Sion? Iglesia po ito. Iglesia kanino? Iglesia ni Jesus Christ. Pero ang makasalanan, hindi po sila matutuwa kapag darating si Jesus. Kasi sa loob ng iglesia, ang 5 mangmang, ang 5 matatalino. Pero sabi ni Jesus Christ, ang mga makasalanan sa Sion, mga tatakot. Sino lang ang makasalubong sa Panginoon? Yung mga nilinis ng Diyos. Yung naglalaban ng kanilang damit, pinapaputi nila sa dugo ng kordero. No? Yun lang yung makasalubong. Nanganginginig ang mga masasama. Sino ba sa atin ang tatahan sa namumugnaw na apoy? Sapagkat ang Panginoon na darating, katulad siya sa namumugnaw na apoy. Sino sa atin ang tatahan sa walang hanggang ningas? Kasi ang pagdating ng Panginoon, katulad ng apoy, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang liwanag. Sabi niya, sinong makakatayo? Siyang lumalakad ng matuwid, nagsasalita ng matuwid. Ang ating buhay, kailangan natin ito. Bago tayo makatayo sa pagbabalik ng Panginoon, kung gusto nating magtatagumpay, lalakad tayo sa katuwiran, magsasalita tayo sa katuwiran. Siyang humahamak ng kanyang pakinabang sa kipighatian, umuurong ng kanyang mga kamay sa paghawak ng mga suhol, no? At sa pagtakip ng kanyang mga tainga, sa pagdinig ng tungkol sa dugo, o ipinikit ang kanyang mga mata sa pagtingin sa mga kasamaan. Ano yung pati mata pala natin, huwag tayong titingin ng mga masasama. No? Kaya nga mapapansin ninyo, gusto nating patayan, nanonood sa television, tapos tayo natutuwa. No? Hindi po yun para sa atin. Kasi ang ating mata at ating kamay, kailangan itatalaga natin ito sa kalangitan. Siyang tatahan sa mataas ang kanyang dakong sanggalang at sa mga patibayan ng malaking bato. Ang kanyang tinapay ay mabibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sagana. Yun yung makakatayo, ha? Kailangan ang ating pananalita, matuwid ang ating pamumuhay, no? At hindi tayo tumatanggap ng suhol, no? Sa mga na walang kabuluhan. Ang mga makasalanan sa Sion, ay ulit yan, nauulit. Dito tayo sa kasunod, number 3. Ito yung tanong sa Psalms 15, sa buong chapter ng Psalms 15. Panginoon, sinong makapanuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong makapanahan sa iyong banal na bundok? Sinong makapananahan? Sinong akyat sa langit? Siyang lumalakad na matuwid. Katulad sa ating binabasa kanina, no? Ito yung standard sa mga maliligtas. Siyang lumalakad na matuwid. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, titiyakin natin na sa ating araw-araw na ginagawa natin ang katuwiran. Siyang gumagawa ng katuwiran. Siyang nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Anong ibig sabihin? Hindi ka nagsinungaling. Huwag mong ugaliin ang pagiging sinungaling kasi sa Apokalipsis 21 verse 8, ang sinungaling hindi maliligtas. Sabi niya, siyang hindi naninirang puri sa kanyang dila. Diba? Papansin niya, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudusta man sa kanyang kapwa. Yung mga chismis, kasama yan dito. Maninirang puri sa kanyang kapwa. Nasa mga mata niya nagsisipahayo ang mga masama. Kung di siyang nagbibigay puri sa mga natatakot sa Panginoon, siyang sumusumpa ng kanyang sariling ikasama at hindi nagbabago. Siyang hindi nagpapalabas ng kanyang salapi sa patubo. Anong ibig sabihin? Nagpa 5-6, no? Na pag magbitaw siya ng pera, pagbalik may tubo, ay hindi yun maganda. No? Siyang hindi nagpapalabas ng kanyang salapi sa patubo, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi makikilos kailanman. Sila yung maliligtas. No? Kaya nga, at aking natutunan, ika-4, sino ba yung
makapanuluyan sa tabernakulo ng Diyos? Sinong aahon sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Ito yung mga maliligtas. Siyang may malinis na kamay. Siyang may dalisay na puso na hindi nagmamataas sa kanyang kaluluwa, no? Na walang kabuluhan. Ano ba yung nagmamataas? Nagiging mayabang. Ang pride, napakataas, no? At hindi sumusumpa ng may kabulaanan. Siya ay tatanggap ng pagpapala ng Panginoon sa katuwiran ng Diyos ng kanyang kaligtasan. Ito ang lahi ng mga sihanap sa kanya, na nagsisihanap ng iyong mukha sa makatuwid bagay, Hakob. No, kaya nga mapapansin ninyo sa Mateo 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang ating mata, ang ating tainga, ang ating puso, ang ating kamay, ang ating paglakad sa ating paa, nakatalaga sa Panginoon. Kung gusto nating maliligtas sa salubong sa Panginoon. At ito, sa Zephaniah 3:13, the remnant of Israel shall not do iniquity. Ang mga maliligtas, sila yung tinatawag na mga remnant. Ano ba itong mga remnant, Brother John? No, ito yung iglesia na sasalubong sa kanya. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ang remnant ng Panginoon hindi gagawa ng kasamaan, nor speak lies, neither shall he deceitful tongue to be found in their mouth. For these shall feed and lie down, and none shall make them afraid. No? At anong sabi ni Ellen G. White? Ang ating iglesia ngayon, ang huling iglesia, tinatawag ito Laodicean Church. Ang Laodicean Church, nilalarawan ito ni Ellen G. White na church militant. Bakit church? Ano bang ibig sabihin ng church militant? Nakipaglaban sa kanyang kahinaan, nakipaglaban sa kanyang kasalanan. Pero dumating ang araw na kanyang pagkipaglaban magtatagumpay. At kapag magtatagumpay na siya sa kanyang pagkipaglaban, hindi na siya tatawaging church militant, tatawagin na siyang church triumphant. Sabi ni Ellen G. White, itong iglesia na Laodicea na walang ginagawang mabuti dahil sa payo ng Panginoon, ay magtatagumpay siya. No, sabi niya dito, the work is soon to close. The member of the church militant, itong Laodicea, who have proved faithful. Itong membro sa church militant, no, kapag who have proved faithful will become church triumphant. At kapag ang Iglesia Laodicea, ang church militant, magiging church triumphant na, dadamitan na siya ng liwanag ng Panginoon, no? Paano siya nagtatagumpay? No? Sabi niya dito, continuing to resist the enemy. Patuloy tayong magtatagumpay laban sa kaaway. We shall constantly gain strength and finally will become church triumphant. Ito yung sulat ni Ellen G. White. Makipaglaban tayo sa sa mabuting pakipaglaban. Huwag tayong susuko sa kaaway. Lahat niyang galaw pag-aralan natin. At kailangan nating magtatagumpay sa galaw ng kaaway. No, constantly, no? Continuing to resist the enemy. Makipaglaban tayo. Huwag tayong dito, we shall constantly gain. At kapag tayo magtatagumpay laban sa kanyang tukso, laban sa kanyang gawa sa kasamaan, bawat pagtatagumpay sa sulat ni Ellen G. White, bibigyan ka ng Panginoon ng lakas. Bakit kanya bibigyan ng lakas pagkatapos na magtatagumpay? Dahil mayroon ka pang kasunod na laban. At kasasunod na laban, magtatagumpay ka, bibigyan ka na naman ng lakas ni Jesus Christ. Hanggang darating ang araw na ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng suligi ng kasamaan. At patuloy mong tatagapin ang kanyang lakas until finally, you will become church triumphant. At kapag magiging church triumphant ka na, hindi ka na magkasala. Maabot mo na ang perfeksyon, at kapag maabot mo na ang perfeksyon, tatatatakan ka na ng Panginoon. Kasi ang tatatakan ng Panginoon, yun yung kanyang iglesia na hindi na makakaranas ng kasalanan. Katulad ni Joseph, katulad ni Daniel, no? Katulad ni Job. At sabi ni Joseph nung siya tinukso, paano ko magagawa ang isang malaking kasalanan laban sa aking Panginoon at laban sa aking Diyos? Paano? Hindi na niya kayang gumawa ng kasamaan. At mangyayari ba yan? Ito yung sulat sa unang Juan 3:9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos nung nakakatanggap ng kanyang tatak ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi nananahan sa kanya, at siya'y hindi maaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Bago tayo
magiging anak ng Diyos, magtatagumpay muna tayo sa kasalanan. At kapag tayo magtatagumpay na sa kasalanan, nagtagumpay na tayo sa pagiging hayop. Naabot na ibalik na ang ating dating larawan, na nakalarawan ng Diyos, kawangis ng Diyos. Naintindihan ninyo kung ano ang larawan at wangis ng Diyos? Mamuhay po tayong walang kasalanan. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya nakikita ninyo yung iglesia na ating pinag-aralan, ang iglesia ng Diyos nakasuot damit araw, nakaapak siya sa buwan. At ang dragon ang nagagalit sa kanya. Di ba napapansin ninyo? Nakikita ninyo ito, si Jesus Christ, siya yung ating groom, ito yung bride ni Jesus Christ. Ito yung iglesia na pasakdalin niya bago siya darating. Ang kanyang, mayroon silang crown of 12 star, nakaapak siya sa buwan. Ang damit niya araw. Anong ibig sabihin? Ang iglesia na ililigtas ng Panginoon, ibabalik ng Diyos ang dating kasuotan ni Adan at ni Eva na liwanag ng kalangitan. Ito yung iglesia na nagtatagumpay laban sa hayop. Laban sa hayop, laban sa kanyang larawan, laban sa kanyang marka, at laban sa kanyang bilang. At ito yung iglesia na sasalubong sa kanya. Nakaapak sa buwan, ang buwan simbolo po sa salita ng Diyos. Anong ginagamit nilang pakipaglaban? Ginagamit nila ang salita ng Diyos laban sa kasinungalingan at sila po'y nagtatagumpay. What's the woman symbolize in the Bible? Ang woman, nagsimbolo po ito ng iglesia. For I am jealous over you, sabi ni Paul, with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. At ito yung iglesia na virgin na sasalubong sa Panginoon. Kapag darating si Jesus Christ, matitiyak natin na tayo sasalubong dahil nararanasan natin ang kanyang galaw, na naranasan natin ang kanyang kabanalan. 2 talata na lang ang ating basahin. Sabi niya dito si Apostol Pablo, anong gagawin natin sa ating paglilingkod sa Panginoon na tayo magtatagumpay? Katapus-tapusan mga kapatid, anumang mga bagay na katotohanan, anumang mga bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang mga bagay na malinis, anumang mga bagay na kaibig-ibig, anumang mga babuting ulat, o anumang kagalingan, o kung may anumang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sa ating paglilingkod, palagi nating isipin ang At hindi po tayo magtatagumpay sa ating sarili. Huwag kayong magsasabi na nagawa ko ito dahil sa aking sarili. Sabi ni Jesus Christ, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Maliban na ang sanga nakakunik sa nakakunik sa puno, ay sabi ni Jesus Christ, wala kayong magagawa. Dahil kung wala ako, sabi ni Jesus, kung hindi kayo nakakunik sa akin, wala kayong magagawa. Sa labanang ito, magtatagumpay lamang tayo sa lakas ni Jesus Christ. Sa Psalms 20 verse 5 at sa 92:4 ng awit, kami nagtatagumpay sa iyong pagliligtas. Ito yung sinasabi ng talata. Kung bakit tayo nagtatagumpay sa hayop, hindi sa ating lakas, kundi mayroon tayong tagapagligtas. At sa pangalan ng aming Diyos, aming itataas ang aming mga watawat, ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Sabi niya, ako'y nagtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay. At kung bakit tayo magtatagumpay sa hayop, sa larawan ng hayop, at sa marka ng hayop, at sa bilang ng hayop, dahil mayroon tayong tagapagligtas. At sa pamamagitan niya, at kapag tayo maliligtas na, papasukin na niya tayo sa kanyang kaharian, doon sa loob ng kaharian, sasambahin natin ang Diyos. At alam ninyo, isa lang ang sigaw natin. Salvation belong to our God, and unto the Lamb. Kasi sa pamamagitan ng gawa ng God the Father at ang God the Son na namatay sa ating kasalanan. At doon sa langit na bayan, mayroon na tayong kanya-kanyang mansyon. Ibibigay ng Panginoon ang mansyon sa bawat pamilya. Ito yung pangako ko sa inyong tahanan. Mamanahin na ninyo at hindi na kayo magkakaroon ng kamatayan. At papasok, ito yung magiging tahanan natin. Ang syudad na ginto, ang bagong Jerusalem. At pagkatapos sunugin ng Panginoon ang mga masasama, gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa na magiging tahanan. At mula noon,
tayo'y wala ng kamatayan. Ito ang aking panalangin. Bukas, huwag ninyong kalimutan panghuli nating gabi. At gusto kong pasalamatan ang lahat. Bukas ko pasasalamatan ang lahat na nagiging kasama ko sa gawain. No? Lahat ng nasa likuran, lahat ng nagsishare, at gagamitin ko ang mga oras na makakasama ko kayo at gusto ko kayong pasalamatan lahat sa inyong kabutihan na sa gawaing ito sa loob ng 2 linggo, magkakasama tayo, hindi ninyo ako iniwanan. No? Kayo palaging kasama ko sa gawaing ito. At sana sa gawain ng The Gospel of Jesus Christ, huwag ninyong kalimutan, September 13 to 30 ay magkakasama ulit tayo sa malaking gawain na ating gagawin online. At samahan ninyo uli ako sapagkat ang ating gawain na gagawin dito ay magliligtas ito ng marami sa tamang panahon. Gagamitin ng Panginoon ang ating mensahe pagdating ng sandilo. Ako'y umaasa. At hindi lang yan. Ngayon nakikita ko ang mga iilan na mga nakakausap ko, pauwi na sila galing sa ibang bansa, dadaan dito para magpabaptize. Nagbubunga po ang ating gawain. At hindi po masasayang ang ating gawain, samahan tayo ng ating Panginoon. No? Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakila naming Diyos, marami pong salamat. Nakikita na namin, Panginoon, ang grupo ng mga magtatagumpay. Kung bakit sila nagtatagumpay dahil pinatay nila ang hayop na ugali sa kanilang pagkatao. At sila po'y sumunod sa kordero. At sila po'y nagiging membro sa tunay na iglesia. Sumunod sa inyong kautusan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong liwanag. Kung bakit sila nagtatagumpay dahil alam nila ang galaw ng kaaway at dahil sa katotohanan. At Panginoon, sa gabing ito, aking pinapanalangin ang lahat kong viewers na nanonood. Kapatid man namin sa iglesia o hindi nagiging membro sa iglesia, ang mahalaga, Panginoon, alam na nila kung ano ang galaw ng kaaway at kung paano sila magtatagumpay. Salamat sa inyong paggamit sa amin, Panginoon, sa gawaing ito. Huwag ninyong kalimutan ang mga sponsor namin na nasa likuran nito at sa lahat ng mga kaibigan namin na nananalangin, kasama namin na umaawit sa gawaing ito at kasama namin na ginagamit ninyo lahat ng mga participants sa programa namin. At umaasa kami, Panginoon, bukas ang huli naming talakayan. Umaasa kami, Panginoon, na inyo kaming pagpapalain sa lahat ng gawa ng aming mga kamay. Kung paano namin ito ginagawa. Naway samahan ninyo kaming lahat sa sunod pa naming yugto sa gawain sapagkat marami pa kaming gagawin na gawain sa inyong bukiran. Salamat, Amang Banal, gagbayan nawa ninyo ang aming mensahe, dadalhin ninyo sa mga tao na naghahanap ng katotohanan. Salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Salamat sa inyong pagpapala. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.